Mabigat mang iniwan ni Secretary Vince Dizon ng Transportation Department, tiwala siyang may papatupad ng bagong mamumuno ang mga plano niyang reforma. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Emosyonal na nagpaalam sa DOTR si Secretary Vince Dizon na nalipat kamakailan lamang sa DPWH. I wasn't really able to say my proper goodbyes to the department that even in just a short 6-month stint, na talagang napamahal na sa akin personally. Sa loob ng 6 na buwan, naglingkod si Dizon bilang kalihim ng isang ahensya na kung minsan ay negatibo ang persepsyon ng publiko. Mula sa pagpapatupad ng mga malalaking proyekto gaya ng Metro Manila Subway, MRT-7 at ang pagbabalik ng Love Bus hanggang sa pagsasaayos ng mga terminal, pagpapanagot sa mga nagpapabayang driver at operator at pagpapagaan ng gastusin ng mga commuter sa tren. Marami ang napabilib sa pamumuno ni Dizon na makailang beses na ring naglabas-masok sa serbisyo publiko mula pa noong panahon ng Arroyo, Aquino at Duterte administrations. Kaya nang matanong kung may balak ba siyang pumasok sa politika sa 2028. No way. I will stay here, and in fact, I'm already very much looking forward to 2.5 years from now when hopefully I will be back in the private sector. So that is my plan. Ngayon, na kay Secretary Giovanni Lopez na ang bola para sa pagpapatupad ng mga proyektong naiwan ni Dizon. Mula sa pagsasaayos ng mga kalsada, pagpapanagot sa mga kamote driver at maging pagsisiguro na makukumpleto ang big ticket transportation projects, malaki ngayon ang expectation sa bagong pamunuan ng Department of Transportation. Kaya ang pangako ni Secretary Giovanni Lopez, full speed ahead ang reforma para hindi na maantala pa ang pag-unlad ng mga mananakay at ng mga tsuper na Pinoy. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.